Habang nandito pa tayo sa Japan, kain lang tayo ng kain ng ano gusto natin kainin. And this is only 99 yen. Wow, nagtira siya. Grabe diba, ang mura. Kung compare mo to guys sa Family Mart or 7-Eleven. Feng was Famichiki. Ito yung sikat guys no, na socks. Kwentuhan ko na rin kayo kung ano ba nangyari sa atin sa buong araw na to. Okay. Another day, another night, another convenience store. Trip na naman tayo para sa ating pagkain today. Actually, para maiba lang. Tingin nga tayo guys dun sa Ion. Is a mini grocery. Since open pa siya, try natin bumili no ng pagkain doon. Although merong special request kasi na onigiri si wifey. Siguro yung ibang drinks and ibang ano, pwede nating puntahan doon sa Ion. So this is Japan guys no, at about 9:30 to 10 PM no ng gabi. Skytree, Tokyo Skytree, kitang kita from this location. Tawid na tayo. Temperature check guys, nasa 7 to 9 tayo. Ang lamig. So dito tayo guys no sa Ion. Alright, check natin. Okay. Meron sila mga side dishes. Mga soft drinks. This is Misuya cider. And then guys, this is Asahi drink. It's 119. So by the looks of it, para siyang flavor guys no ng Calpis. So try din natin. Ito yung mga tea section nila. Nakahiwalay siya ng lugar or chiller. Meron din sila guys mga coffee. Yung price ng egg nila was 229. Siguro to organic. Ito guys 149, 179. Look at this. Smoke flavor. Ano kaya to? Cheese kaya to? Cheese na smoke flavor guys. 98 yen. And then ito, this one is with almonds. This one with salami na cheese. Meron pa dito. Rare cheesecake. This one bean paste no na cheese. This is cheese dessert pero strawberry. Ito seasoned cod raw flavor. So ano yung fishy. Sige, kuha tayo guys no para matikman natin. Ito almonds isa. Ito camembert cheese. Try din natin tong smoke flavor cheese. Ano to? Salami. Sige, try natin. Ito strawberry cheese. And rare cheesecake. Ano ba to? Ito, wag to. Siguro to. Cheesecake. So guys, price point 98. So, sabi mo ng 100 yen, 105. 100 yen is like 38 pesos. Diba? Mura na yan. Okay lang yan.
Dami natin katry. Ito yung pinapabili ni Mrs. Para siyang pudding. So, try natin to isa. Coffee guys, oh. Na 1 liter. Laki. Ay, nakakalula yung mga produkto dito guys. Sobrang dami. This is only 219 yen. Sabi mo lang 200. So, only 80 pesos. Diba? Yung Japan na yan ha, 80 pesos. Sa Pilipinas ba magkano ang fresh milk natin? Fresh milk natin. 100 pesos, 110, diba? So, mas mahal pa yung milk sa Pilipinas compared sa milk sa Japan. Look at that. Same here. Siguro to plant-based. Plant-based is also quite cheaper, 80 pesos. So, ito, check naman natin itong mga breads. Meron din guys yung dango. This is only 99 yen. Red bean paste. Daming bread. Price point nila guys 100. Katulad nito, burger 100. So this is only 38 pesos. Kasi nasa supermarket tayo, sobrang mura. So yung loaf of bread nila, this is 179 yen. So give and take, no, nasa 60. This is only 138 guys. So another set of drinks. Tingnan tayo sa prepared meals nila. Okay. Meron din sila mga side dish. Meron din takoyaki. This is 300 yen. Yung mga sandwiches nila guys, so 199. Diba? Look at that. It's only 359 yen. Meron ding fish. Anong fish to? Diba? So this is only 399 yen. 400. And of course, yung onigiri. Ito yung onigiri guys, no, na salmon. That's only 99 yen. Ito, tuna mayo, grilled cod roll. So I think yung gusto ni wifey, ito, curry pilaf. Or bonito, ito, gusto niya to. Bonito flakes and soy sauce. Tapos kuha tayo ng isang salmon. Kuha tayo ng isang side dish. May calamari guys, oh. Ito, boiled egg na siya. 80 yen. Grabe diba? Ang mura. Kung compare mo to guys sa Family Mart or 7-Eleven, ang laki na matitipid mo dito sa grocery nila or supermarket. Almost 30 to 40% off. Ito mga pampalasa nila. Okay, balik tayo dun. Ang kulang yung kinuha natin pagkain. Kuha tayo ng something na kakaiba. Ano to? This is sukiyaki. Potato salad. Prepared na siya. This is 128 yen. Braised goba bardak root. Look at this. So this is already prepared. Initin na lang siya sa microwave. And FYI guys, meron silang sushi. By the way guys, nakalimutan ko itong tignan. Look at this. Para isa siyang roll. Pero meron pa palang mas malaki. Tignan nyo to. This is 299. So may laman na siya sa loob. This is 399 yen. This is 199 yen. Ito guys, so isang set 299 yen. Kuha din tayo guys, no, ng noodles nila. Noodles here is 249. So medyo mahal yung noodles nila dito. This one is 189. This one is 108 only. Yeah. 159.
Laki na noodles eh. Pero this is only 129. Yeah. Ito guys, may mga Netflix. Okay. カードの差し込みをお願いいたします。 Thank you. Thank you. Guys, yung napamili natin 1.5 lang yun. So 1.5 is 613. Ang mura. 600 sa lahat ng pinagbibili natin. So hindi ako nagsisi guys no na dito tayo bumili ng pagkain sa Ion kasi mas mapapamura tayo. Ngayon pupunta pa rin tayo guys ng Family Mart kasi merong special request si Mrs. eh. So gusto niya ng Fami Chiki. So bili lang tayo ng Fami Chiki kasi walang ganyan sa Pilipinas. So okay lang yun. Habang nandito pa tayo sa Japan, kain lang tayo ng kain ng ano gusto natin kainin. Tara, punta tayo ng Family Mart and then diretso na tayo sa hotel para magpahinga. Ito na. Sa Family Mart. Ito yung sikat guys no na socks na pwedeng souvenir. So the socks is unisex. How much? So this is 390 yen. We get tights. Fami Chiki. 差し込んでください。 Okay, so complete meal na tayo guys. Back to hotel na tayo. Okay na, so yan. Remember, bumili tayo ng pagkain natin no, sa Ion Grocery. And yung balanse, kasi meron tayong special request from the wife. Kinuha natin yun no, from Family Mart. So, guys, the thing was Fami Chiki. Formal na natin siyang i-review no. So, after numerous times, various locations, nakita nyo naman na bumibili talaga tayo no, ng Fami Chiki. Ngayon na lang natin siya titikman talaga ng maayos. And because nandito tayo sa Japan, syempre hindi natin pakakawalan no, yung pagkain ng Fami Chiki. Kahit araw-arawin natin yan, kainan tayo. So today medyo maliit siya. Oo nga. Medyo maliit siya. Pero feeling ko by weight, siguro by weight naman to pinipresyohan. And medyo makapal siya. So we bought 2 flavors. This is the first one. And the second one is ito. So this is naman the original. Okay? Ano to? Spicy. Wala yung wala yung soy sauce. And guys, yung last but not the least na binili natin sa Family Mart na feeling ko magugustuhan ni Wifey. Meron na ba kayong hula kung ano to? Wagyu. Wishful thinking. So, isang yakitori. Pero this is chicken thigh. So anyway, ayun, siya yung kakain yan. Okay, so tara, umpisahan na natin kumain. Siyempre guys, sorry, hindi pala mawawala no, itong onigiri natin. And tuwang-tuwa ako dito sa onigiri natin, alam mo kung bakit. Nabili natin to sa Ion no. And this is only 99 yen. Compared guys no, doon sa mga onigiris na kinakain natin Family Mart, 7-Eleven. 'Di ba? Sobrang mahal, 100 plus. So ito nasa 99 lang siya. Okay? So ganito siya open. Okay, ayan. Okay. Sorry. Sumabit nga, sorry. Sumabit yung Ano yun? Sa Ion? Oo, Ion, 99 yen lang. Naka-sale? Hindi siya naka-sale. Yun talaga yung price niya. Okay? Pag kumakain ka dapat ng onigiri, samahan mo na ng Fami Chiki kasi kanin siya rice, diba? So, lagyan mo na to. Panalo na.
And of course, the original. Hindi mawawala yung panulak natin, di ba? So, bumili tayo nito. Mukhang bago siya. And ito din. So, para siyang milk cheesecake flavor, no? Na Calpis ba to? So, I think ito na lang kasi meron siyang carbonated siya. Ayun. Amoy pa lang. Bango na. Sarap ng chicken. So, habang kumakain tayo, guys, kwentuhan ko na rin kayo, no, kung ano ba nangyari sa atin sa buong araw na to. So, yung itinerary natin, kasi today is a Sunday, so, nag-start tayo with the church. So, syempre, kasama yung kids. And overall naman, no problem. I think, medyo may konting kalituhan lang sa line. So, sorry na kasi, you know, hindi naman kami taga dito. And kahit nag-research kami, medyo kinulang ng konti yung pag-research namin. Because si Google Map or kahit na si Apple Maps, minsan hindi niya nilalabas 100% no, yung lahat ng detalye. So, meron ka pa ring human factor na kailangan mong basahin lahat, no? So, it's our fault. Kasi minsan, platform 3, platform 4, platform 1. So, more of that lang naman yung naging kalituhan natin, no? Going to the church. I Yes? think more on ano yun, yung paghanap ng elevator. Yun. Good point. Sige. Since nasabi na siya ni Wifey, because nagka-travel kami guys, no, with 2 kids, it is really very important, no, na meron kami makikitang elevator. Sa ibang bansa, actually, yung mga lift nila, like for example, you go to Hong Kong or Singapore or kahit sa Thailand na lang, even Malaysia, yung mga lift nila guys, medyo madaling intindihin. Like, nakadikit-dikit lang siya sa exit. So, paglabas mo, paglagay mo ng ticket mo, pag-tap mo ng ticket mo, dire-diretso na yon. Yun nga lang, dito guys sa Japan, iba. Hindi siya ganun. Ang lalayo nung lift. Although, strategically, nakalocate naman siya sa mga magagandang exit. Like, bawa, malapit sa Asakusa Temple, or malapit sa main thoroughfare, malapit sa traffic light, sa pedestrian lane. For some reason, hindi mo maintindihan bakit nasa gilid siya o nasa likod siya, no, ng building na parang ang layo-layo niya doon sa metro or sa subway line. And para mag-iisip ka na, ba't parang hindi siya kalinya, ba't parang hindi na siya part, no, ng metro or MRT or subway. Remember, because it is a subway, access niya guys yung buong lupa, yung buong nasa ilalim, no, ng subway na yun. Parang nasa street. Parang ang layo niya from the stairs. Tapos parang nasa loob pa siya ng street. Yeah. So, tama yung sinabi niya. After church, pumunta na kami guys, diretso na sa... nag-stop over muna kami sa Ikebukuro. Kasi yung Ikebukuro, parang nasa middle siya. Actually, pabalik kasi yung train. So, Ikebukuro. So, we thought, baka pwedeng mag-stop na lang muna kami, no? Sa Ikebukuro. Kumain muna kami because it's already almost lunchtime. So, nag-try tayo actually, no, ng Yoshinoya. So, Yoshinoya here in Japan because it originated from Japan. So, wala ka nang masabi. So, superb, no? So, it's already almost 100% approved. Meron silang kids meal. So, kids were able to, enjoy also, no, yung meal. Pero guys, remember, no, yung mga kids kasi namin medyo pihikan silang kumain. Nagsusupplement pa kami guys, no, ng milk, no, which is yung Pediasure. Okay, so next natin nakakainin is itong itlog. So this is from, okay lang, kwentuhan lang tayo guys, ha. So ano lang to, parang review in a way and also kwentuhan. Kasi, tapos na yung araw. So, might as well, tayo, isabihin ko na sa inyo, no, kung ano ba yung mga nangyari. And look at this. So, 4 na egg, or 2 itlog siya, no, 4 na slices. Sarap. Lagi natin ito kinakain. Ano kasi yun? Additional protein. So, masarap naman talaga. So yun, as I was saying nga guys, sa Yoshinoya, yung pagkain nila mura. Kung i-compare natin sa Pilipinas,
Kasi mababa yung palitan, mababa yung forex. So yan yung one of the factors. And siguro sa Pilipinas, nakita natin medyo mahal na rin naman yung mga pagkain natin sa restaurant, diba? Yung gustong-gusto namin i-try talaga is yung KFC. Because according to our research, KFC here in Japan is special daw siya, no, for the Japanese. And normally during holiday season, yun talaga yung sinaserve nila sa family. Talagang haba doon ng pila, nagkakaubusan ng chicken because for them, kompleto na yung holiday evening celebrations nila, no, kapag meron silang KFC. So gusto namin matry. Nakakita kami sa Ikebukuro, meron ding isa dito sa Asakusa. So we haven't tried it yet, no. But anyway, kung makakapag-try tayo, okay lang naman. Kung hindi, okay lang din. Okay? So another onigiri. Okay, flavor is bonito flakes and soy sauce. So another special request from the wifey. So because of that, siya yung unang kakagat. Ayan. Ano, lasang soy sauce? Dapat partneran mo na nung ano? Yung yakitori. Hindi kasi diba yung last na kinain ko din, parang meron siyang tuna mayo Sa loob. Pero yun nga, yun, so nakuha ko na yung lasa ng rice. Bonito pala. Bonito, yes. Amoy na amoy mo yung ano, bonito tsaka soy sauce. So ito, plain lang siya. So that's why sabi ko kay wifey, dapat kainin ito along with the, ito yung tsura niya. Ayan, sorry. Ito yung tsura niya. So this is Thai yakitori. For some reason, kahit malamig yung kanin dito, masarap siyang kainin. Malambot siya. Tsaka malambot. Sarap. Microwave na ito kaya mainit eh. Sarap ah. Sarap, no? Sarap. Ayun na nga. So, pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa Akihabara. It is one of the best location according to wifey. It's one of her favorite place, no, to go to. Because ang daming pwedeng bilhin. Isa yan sa makasalanan. Sa pinakamakasalanan lugar dito sa Japan. Pagpikit mo, pagdilat mo, nandun pa rin. Hindi siya nawawala. Actually, iba-iba. Nandun yung mga anime. And the very famous Gashapon. Gashapon. Everywhere ka. Hindi kasi katulad dito sa Asakusa, diba? Na parang may gashapon nga. Pero hindi ganun ka dami selection. Sa kanila parang kada lingon mo, ang dami. Diba? Pumunta kami ng dalawang locations na yun lang siya. Gashapon lang siya. So I think yung isa yung color pink. Hindi, yung isa color pink. Nakalimutan ko yung pangalan. But anyways, sa video makikita ninyo. And then yung another one is yung color yellow naman, no? Na yung facade, yung color niya. So yung color yellow na facade, yun yung mas marami. So doon kami nakabili doon kami naglustay ng pera sa Gashapon, no? Hindi naman lustay, kasi ano lang naman siya, mga ilang thousand yen yan. Mga 2,000 to 3,000 yen. So at least, give and take 3,000 yen. Plan katulad nung sinabi ko sa vlog, yung Gashapon guys, isa yan sa mga magagandang pampasalubong na pwede nyong iuwi, giveaway, souvenir, yan. Pwede. Kasi nga, unique siya sa Japan. May, of course, sa Japan natin siya binili. Instead na ref magnet or keychain, meron din ng mga keychain sa Gashapon eh. Saka magnet yung magnet. Meron din silang magnet. Pero majority of it, siguro mga 90 or 80% of the Gashapons, mga figurines. For those naman na naghahanap ng mga cameras or cellphones, the best place to go is really, dalawa lang siya. Big camera and also Yodobashi. Hindi tayo nakapag-ikot guys, no, sa Yodobashi ng ganun kalakas, ganung kasing daming ikot na ginawa natin sa big camera. However, based naman sa initial natin na review, noong April of 2024, this year lang, parehas lang sila guys ng presyo. So, hindi sila nagkakaiba. Lalo na sa mga Apple products, may it be an Apple 14, 15, 16, or what have you, Mac Air,
Lahat yun. AirPods, parehas sila guys ng price. So, hindi ko na guys bilinag, no? But, we were able to also buy some Seiko watches. Kasi may nagpabili. So, hindi naman yun para sa amin. So, hindi naman kami yung gumastos nun. So, babayaran yun para sa gift. Kung di ako nagkakamali, no? So, bumili kami ng watches. And, parang half lang yung price niya compared sa Pilipinas. Kasi this is again Seiko. Seiko is a flagship brand dito sa Japan. Wow, nagtira siya. Cap it off. Natapos namin yun ng buong araw. And again, siguro kung dalawa lang kami, possible na mas madagdagan pa yun yung itinerary na yun, no? Kasi nga, wala kaming kasamang bata, pwede kaming mag-elevator, mag-escalator all the time. But since meron kaming dalawang kasamang kids, we need to stop. Siyempre, mag-toilet, kakain. Hindi ko lang alam na kung nakuha na ng vlog, but nag-stop over na naman kami sa McDo. Wala namang complaint. All good naman kami doon. So, it's part of the plan. It's part of the vacation itinerary na ginawa ni Wifey. So, hindi naman masyadong gahol, no? Yun nga lang, talagang pagod because of those things that I've mentioned, no? So, kahit sabihin mong sobrang hindi ka pagod sa transportation nila, it adds up. Kasi mag-aantay ka, syempre meron pang mga trains na kailangang i-beat, no? Kasi meron silang time. So, actually, nag-shopping ka pa lang, sumisigaw na yung, yung JR line. So, naaalis na daw yung train. So, ganun sila guys, kaseryoso. Yung nakakapagod yung lamig. Parang nakakahingal siya, Yeah. Dahil tayo, hindi tayo sanay sa winter feels, autumn feels, no? Sobrang lamig. Like, 5 degree to 6 degree, hindi tayo sanay kung ano yung pakiramdam, no, ng isang karne na nilagay sa refrigerator. So, yun yung nararamdaman mo dito every time na lalabas ka. So, syempre, yung lamig, diba? Although masarap siya sa pakiramdam kasi hindi ka papapawisan. But, syempre, ba yung simoy ng hangin, minsan, talagang kahit gaano kakapal yung suit mo, anong tawag nun? Talagang papasukin ka ng lamig. So, yun guys, actually, kaka-share ko sa inyo, naubusan namin yung pagkain. So, ito, yung isang drink na binili namin, buksan na lang natin. So, this is another drink here. I think this is Calpis, kung di ako nagkakamali. Calpis, pero this is cheesecake flavor. Yeah, nakalagay. Ang weird. Totoo siyang lasang cheesecake. Parang yung yung lasa niya, parang yung nag-melt na yung cheesecake sa bibig mo. Yun na yung level kagad. Yung parang tapos na yung creaminess niya, palabas na siya. Para na siyang para siyang tunaw guys, no, na cheese. Ang weird, pero masarap. Hindi siya super tamis. Hindi rin siya maalat. So, speaking of cheese, di ba? Yun yung maganda nating linyahan. Ayan, actually nabuksan na namin yung dalawa kasi gusto siyang tikman daw ni Paolo. Pero pakita ko na rin yung picture. Ayan, so meron kami biniling 6 camembert cheese, salami, smoke flavor with almonds. So ito nabuksan na namin kasi nauna nang kumain guys si Paolo. So ito naman is cheese with strawberry and cheese na cheesecake yung flavor. So meaning hindi lang siya cheesy flavor pero the whole package ng cheesecake. So meron natira dito si Paolo, no? Ito yung itsura niya, guys. So, ito yung strawberry cake. Pero kapag, strawberry cheese. Pero pag binuksan mo, guys, ito yung itsura niya ng maliit. Para siyang Knorr cube. Ayan siya. So, ito siya. Pag nabuksan mo na. So, tama sinabi ng anak ko. Lasa daw siyang yogurt. Yeah. Yogurt yung lasa. Walang ganito sa Pilipinas. So, kung kayo gusto nyo din ng pampasalubong na something na unique, ito mabibili nyo hindi lang sa, well, I'm not sure kasi hindi ko pa ito nakita sa Don Quixote. Pero kung magagawi kayo sa isang supermarket or Aeon, I suggest you buy this. Yung next naman natin is itong rare cheesecake. Pero since nabuksan na siya ni Paolo and kumagat na siya, kainin na natin to. Yeah. So, these are dessert cheese, guys, ha. So, meaning pwede mo talaga siyang papakin. May lemon yung taste niya. Okay. Yeah. Medyo, lemony siya. Kasi nga, cheesecake.
So, yung next natin i-open is itong with almonds. Ganun pala siya na-open. Ayun, no? Nag-open. Paano mo siya in-open? Hindi ko lang, parang napunit siya in the middle nung in-open. So, ma-open siya ng buo. Ayan. Perfect, di ba? Ito naman normal na cheese, pero of course meron siyang hint of almonds. Yeah, medyo ito maalat. Yung unang dalawa natin na tinikman na cheese matamis. So far, according dun sa tatlo, gusto ko yung rare cheesecake, followed by the strawberry. Pangatlo pa rin to. Pangatlo tong almonds. So, check natin. Maybe because ano nga kasi, dessert nga talaga siya. Ito para kang nag-church. Charcuterie. Charcuterie. Next natin is camembert cheese. So, again guys, ganito siya i-open. Normal cheese. It's like yung cheese, no, na nabibili mo din sa supermarket. So, ito yung interesting na flavor. Kasi this one is with salami. Okay? Try natin. Yung tsura niya. Yeah. Salami. Amoy salami. Yeah. And may bits yata. Yeah, and meron, hindi ko alam guys kung nakikita. Yeah, pero meron siya mga bits and pieces of the salami. Magic. Magic. Hindi mo na kailangan guys ng salami. Ito lang pwede mo ng sarap. This one's masarap. I mean, in the savory part of it, masarap. Kasi pwede siyang kumalaban sa hotdog, sausage, mga ganun. Pwede mo siyang gawing palaman. And I suppose also ganun din to. This is the last flavor. So ito yung smoke flavor. Yeah. So since smoke flavor siya, para siyang bacon. Yeah, may pagka resemblance siya guys, no, ng amoy ng bacon. Yeah. Pero mas gusto ko yung salami. Siya gusto. Ano mas gusto mo? Ito. Para na siyang may bacon. Kasi yung pagka-smoke niya siguro niya. Tapos medyo maalat-alat siya. Yeah. Okay? So, ayan guys. So, our verdict doon sa dessert cheesecake, for me, mas better pa rin to. Itong rare cheesecake. And then, doon sa mga normal lang, no, camembert is also good. Almonds is also good. Pero dun sa mga medyo savory, no, na cheese flavor, I think my favorite is salami. And her favorite is na naman with smoke flavor or some like a bacon. Tapos na ba tayo? Yan. Okay. So natapos na tayo guys, no, sa ating food adventure, no, with Aeon and also Family Mart combined, no, for today. So I hope nabigyan namin kayo guys ng magandang content, nakinig po kayo, at salamat sa pakikinig sa aming storytelling of our whole day. And I hope makatulong po sa inyo, lalo na kung kayo po ay nagbabalak or nagpaplano, yes, pumunta sa Japan. So we are filming this month of November to December. Kasi last week of November to the first week of December. And temperature guys, nag-range between 4, 5, 6, 7 degrees. Even sobrang daming layers na ng aming damit. Yes, nanonood pa rin yung lamig. So, kung kayo po ay nagbabalak, pumunta ng Japan, bumili po kayo ng Ultra Heat Tech katulad ng suot ko po ngayon. As may pandoble para hindi kayo ginawin. Okay? So, maraming salamat po. Please, don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin sa aming channel para marami pa rin po ang makakuha and makapanood ng aming mga content. So hanggang sa ulitin, ingat po kayo. Have a safe trip. Bye-bye.